Alam mo, in the previous, no, walang problema po ang KOJC. Hmm. Na hindi pinapakialaman Mhm. because they know we are religious and that there's a separation of state and the And government and the church dun sa Amerika. Pinabayaan lang tayo dun kasi alam nila mabuti ang dala ng KOJC. Ito lang the previous administration. Biglang lumihis. Mm. I don't know bakit biglang lumihis. It's like an ungodly. Why we say ungodly? They tolerate injustices. yes. Yeah. You cannot speak up about your faith, Mm. about your sentiments, the freedom of speech and everything. Makikita mo man yan doon sa mga news. At dahil may nakita akong news, may in-interview, sinabi talaga ng in-interview doon na America should return back to God Mm. Yes. so that they will be blessed. Mm. When pastor comes to a country, goes to a country, he brings blessings. Yun yung dala niya. Dala niya Yes. ay pagpapala sa isang bansa, sa isang grupo, sa isang organisasyon. Because that is part of his ministry. The ministry of our beloved pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, is coupled with blessings. Kung saan mo lalagay si pastor, pagpapalain talaga ng Ama yan. No? Put him in the mountain, put him in the city, even put him in prison, pagpapalain pa rin ang kingdom of Jesus Christ no matter how you try to stop him. And then, nakita natin dito, yung even if the government, even if the state is parang ano ba, tawag dyan, squeezing against all the forces, all the powers against him, patuloy pa rin ang paglago ng kingdom of Jesus Christ, no? Yes. Patuloy pa rin ang pag-spread ng mission ni pastor to preach the gospel, no, sa buong humanity. And nakita natin dito na syempre, if we drive away the message of blessings, the message of repentance, if we Yes. drive away the appointed Son of God from that place, kunyari, in particular sa Amerika, anong nangyari sa Amerika? It's not a coincidence, mga kapatid, Yes. particularly doon sa Los Angeles. Anong nangyayari ngayon sa Los Angeles? For how many years since 2018 hindi na nakabalik si pastor doon sa Los Angeles. Hindi na siya nakapag-step foot ulit sa Amerika because of these controversies. Anong nangyari ngayon sa Amerika? They're experiencing a calamity, this kind of wildfires Never that is seen beyond before, yes. human comprehension. According sa ating mahal na pastor, this is beyond human comprehension kasi it is, it has touched the judgment of God na. No? So, spiritually speaking, although makita natin no, na ang ministry ni pastor ay isang spiritual man, wala tayo dun sa political realm pa, papasok pa lang si pastor sa political arena, nakita natin yung panggigipit kay pastor. Siyempre, it's a battle between good and evil rin, ano? And we see how the Father has blessed pastor. Despite of all of this, despite na panggigipit sa lahat ng mga puwersa, despite na panggigipit sa kanyang pagkatao, siyempre persecuted si pastor, yung bashing kay pastor, lalo na ngayon natatakbo pa siya bilang senador, yung parang lahat na yata ng putik nilabas na eh. Lahat na yata ng mga masasamang masasamang mga pagka-character kay pastor, character assassination kay pastor, nilabas na eh. Expected yan kasi syempre, gaya naman talaga ang mga anak ng Ama, no? Pero going back tayo doon sa pagluklok kay President Donald Trump bilang bagong pangulo ulit or pang-comeback na pangulo ng Estados Unidos. Maganda yung point na raise ni Brother Carlo kanina, ni kapartner Carlo kanina, na he will bring a godly presidency. Can we elaborate more on that, mga kapartners? Yung godly presidency. Carlo? Yes, diba, makikita mo doon sa dollar bill, yung God we God we trust. trust. Yeah. Alam mo, in the previous, no, walang problema po ang KOJC. Na hindi pinapakialaman because they know we are religious and that there's a separation of state and the government and the church dun sa Amerika. Pinabayaan lang tayo dun kasi alam nila mabuti ang dala ng KOJC. Ito lang the previous administration. Biglang lumihis. I don't know bakit biglang lumihis. It's like an ungodly. Why we say ungodly? They tolerate injustices. Yes. Yeah.
You cannot speak up about your faith, about your sentiments, the freedom of speech and everything. Makikita mo man yan doon sa mga news. At dahil may nakita akong news, may in-interview, sinabi talaga ng in-interview doon na America should return back to God Yes. so that they will be blessed. Totoo talaga, there's no other source of blessings kundi ang Diyos. And now, here comes, pinadala ng Ama, ang kanyang representative, si Pastor. He was sent there in America, bringing the gospel of love, the gospel of blessings to bless the people there. And you can see, pinagpalak talaga. Now, beginning 2018, hanggang dumating ang 2020, yung ginawa sa atin doon. Dumating yung kapahayagan din kay Pastor that America is burning. And that message from the Almighty Father will really come to pass. Kaya nga, nangyayari ito ngayon sa kanila. It's a wake-up call That's true. para sa kanila that they really need to go back kung ano yung kalooban ng Ama. They really need to stop what they are doing, itong panggigipit, pagyurak sa mga just basic rights, constitutional rights, First Amendment. Karapatan po natin na magsamba, karapatan po natin na pumili ano yung paniniwalaan natin according to our faith, freedom of religion. Nawala po yun eh. Bakit natin nasabi na wala? What they did when they weaponize these government agencies, pero no, walang kalaban-laban, sige nga, pasukin mo ang simbahan in the middle of their prayers. Yes. Tapos ikaw naka-battle gear ka. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hundreds of them. Naka-full battle gear ka. Tututukan mo mga tao yun because may na-receive ka na information na ito mga criminal ito. Pero mo, ito pa, may room daw doon sa KLC natin. Nakapadlock daw itong information. May nakapadlock daw doon na pintuan. At lahat nandun ng mga workers daw doon, nakakadena ang mga paa. Kasi nga, biktima ng mga human trafficking. Forced labor. Yun ang kanilang natanggap na without verifying. Oh, yes. And then here comes padala ka agad. Para matakot. They really instill fear into your heart. Yung demonic fear. Yun talaga. Nasa dark side talaga. Pero yun mo, these are church people, people of faith, nananalangin. Wala nga kayong nakita na mga armas doon. Wala kayong nakita doon na pangabuto. May dadala ba sila when they umalis na sila? Kasi may prepare pa sila ng mga white vans na malaki kasi nga they expected na marami siya madala na mga traffic victims. Wala, because we were not trafficked there. Hindi po kami. My goodness. Yes. And ano, partner Carlo, mas malala dito sa Pilipinas. 16 days. Nagstay. 16 days siege doon sa loob Tinirahan mismo na eh. ng ating compound sa Davao City, ating central headquarters. Libo-libo. Tinalo pa yung mga terorista, 'di ba? Sabi nga ni Senator Bato noon sa kanyang Senate hearing sa kanyang panahon noon, parang 800 o 700 ang pinakamarami na puwersang pinadala nila. Yun ay talagang terorista. So lagi yung tinatanong natin, binabalik nating tanong, bakit ganyan po karami ang inyong pinadalang puwersa? Hindi po convicted si Pastor. Yun ay lahat aligasyon at meron pang di ba? Meron pa tayong motion doon sa sa warrant Pending of pa yung arrest. motion. Pending pa yun. Ibig sabihin, legal pa po yung pagtanong. Hindi po natin masasabing nagtatago si Pastor. Kasi nga meron pa tayong legal na ginagawang May mga pamamaraan. remedies pa tayo. Pero ano pong nangyari? Wineponize din po ang gobyerno dito sa Pilipinas tulad ng sa Amerika. So nakikita po natin yung same playbook, mga kababayan. Kaya nung sinabi ni Pastor noon, na ang Amerika ang isa sa likod nito ng pang-atake sa kanya, ay totoo po yun. Nanganganib po yung kanyang buhay. Kasi Yes. bakit po kayo magpapadala ng ganyan karaming puwersa kung wala po kayong di ba, balak, di ba? Yun yung gusto namin maintindihan Hindi naman po kami terorista. Marami kayong paninira, may mga baril, mga armas tayo. Wala rin po kayong nakita. May mga biktima daw. Meron po ba kayong nailigtas yan, sinasabi niyo allege? Meron kayo dinala dun. 'Di ba? Sa Senate hearing, mga dating miyembro, mga karumal-dumal din ang kanilang record. Mga fabricated din yung mga kanilang stories. The same playbook din doon sa Amerika. So nakikita niyo po yung dugtong ng storya na hindi po ito isang ordinaryo na isang ordinaryong kaso lang. Planado po ito ng isang malaking gobyerno ng Amerika at dito po sa Pilipinas. Kaya sana kung sa Amerika nagsimula na yung ating answered prayer, sana dito din, partner Soon. Carlo. Soon. Kasi kanina nabanggit na din yung freedom of speech, freedom of religion. Kasi to borrow the words of Senator Hawley, sinabi niya kay Pamboni during her confirmation yung nangyaring weaponization na this is an unbelievable assault
on Americans' First Amendment rights, which is protect freedom of speech, freedom of religion, freedom of the press. Freedom of the press. Eh ano po ang ginawa sa Ano nangyari SMNI sa dito? SMNI? Oh. Ginurgur tayo. So, di ba, pati yung mga social media accounts din ni Pastor, di pa siya convicted. Okay, Tinatanggal. that brings us to the question, bakit kailangang patahimikin si pastor? Yun ang gusto nating malaman. O bakit kailangan patahimikin ang isang mangangaral, isang man of God, kung ang kanyang purpose lang naman ay to bring blessings, to preach the gospel, bakit kailangan patahimikin siya? Exactly, di ba? Anong sinabi ni Pastor? Ang nakasama sa tao. Sabihin po ninyo sa amin. Di ba wala naman? Meron lang nagsabi ng mga aligasyon, ng paninira. Madali naman kasi talagang mag-akusa, partners. Pero bakit ganun po ang ginawa ng inyong gobyerno dyan sa Amerika? Sino ba may-ari ng mga social media platforms na yan, di ba? Meron lang mag-report. Di ba? Napaka-unfair. Injustice talaga yung nangyari. So now, sa pagdating ni President Donald Trump, we are praying na hindi na ito mangyayari. Having high hopes talaga. High hopes po kami. Answered prayer na talagang mag-manifest din po dito hanggang sa Pilipinas yan. Kasi hindi po maganda ang nangyari sa Amerika sa 3 years after nung kapahayagan kay Pastor, di ba? How much more dito sa Pilipinas? Yun po yung aming kinakatakot. Kasi hindi po isa pong malaking sumpa ang mangyayari sa ating bansa hanggat di natin maibigay po ang hustisya na yan. Yes, totoo yan na kapartner Ina, kapartner Razi, no? Yung judgment na nangyari ngayon sa California, doon sa Amerika, dahil sa mga injustices at ginawa nila sa King of Jesus Christ, particularly kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi po malayong mangyari yan. Much more dito po sa Pilipinas. Saksi po ang ating mga mata. Thousands po tayo nandun sa loob. Saksi po tayo sa ginawa po nilang pang-aabuso. Ang Ama sa langit nakakakita rin po yan. Now, kung patuloy po yung kanilang panggigipit, patuloy po kanilang pang-aabuso po sa atin, mga kababayan, sa mga taong inosente. Pastor Apollo C. Kibuloy is innocent. Inosente po si Pastor. Itong mga nilagay nila na mga kaso, hinarap po yan ni Pastor. Maganda kasi harapin sa korte. Yes. Hindi doon sa mga Senate hearing na mga ganyan. Kasi you cannot cross-examine those false witnesses. True. Ito sa korte, magkakaroon po ng chance na ma-cross-examine po natin yung mga kasinungalingan na pinagsasabi dyan sa kanilang mga false witnesses. Hinarap po yan ni Pastor buong Kingdom Nation. Lalabas at lalabas po ang katotohanan yan, mga kababayan. Ito lang po ang masasabi po natin. Ito kung patuloy niyo pong ginigipit ang mga taong inosente, ginigipit ang mga taong walang ibang hangad kundi kabutihan para sa bayan ng Pilipinas, ginigipit ang mga taong from the very start of the kingdom ministry, puro kabutihan at contribution na sa bansang for nation building, lahat-lahat po yan, without asking anything in return. There is a God in heaven nakakita niyan. Surely, may judgment po. Kung hindi po ma-enlighten, magsisi, at reverse lahat ng kanilang pinaggagawa, naku, hintayin po natin, may hustisya din po ang Ama sa Langit. Bababa at bababa po ang judgment. Same na nangyari po doon sa Amerika. At Partner Carlo, meron kasi nga nagkomento dito, ang isa daw kasi nakikita rin ng dahilan sa pagiging malapit ni Pastor sa mga Duterte. Doon daw din nakikita nila nagsimula. Totoo po yan. Kasi kilala naman po natin, na totoo magkaibigan po kasi si Pastor, at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsisimula pa lang ang ministry, prosecutor pa lang si former President Rodrigo Duterte. Solid na yung kanilang friendship. Pero dahil nung naging presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na isang kapahayagan din yan kay Pastor, dito rin parang nakita nila yung impluwensya ni Pastor. 'Di ba? Yung kanyang kakayahan din talagang suportahan si President Rodrigo Duterte na minahal din ng tao. Na yun yung nakikita nitong politika sa ating bansa at posible din daw na ganyan din nakita sa Amerika. Kaya ang unang inatake din ay si Pastor kasi siyang malapit. Tapos meron din kung ang SMNI daw ay nagiging platform. 'Di ba? At the same time, yung mga advokasya ni Pastor na nakakatulong sa ating bansa, ayaw yan ng mga leftist, ng mga kalaban ng bansa. So yun pala. So yung mga nakikita din yung nasa likod nito, ang mga nag-indoctrinate po dito, ito yung mga leftist, yung kanilang pag-iisip. Ganyan din sa Amerika, na ang mga hindi baka Diyos, yung laging ayaw ng pag-unlad. Exactly the opposite. Ito yung nakikita natin pagbabanggaan ng puwersa, na nakikita natin na
yan po ang dahilan kung bakit ayaw din nila, no? Kung bakit sila galit kay pastor. Kasi si pastor, di ba, tinuturuan tayo maging makadiyos, mahalin ang ating bayan, mahalin ang ating kapwa, pag-unlad, di ba? Gustong gawing first world ng ating bansa. Tinaya niyang SMNI, ang lahat po ng na resources para labanan ang CPP, NP, NDF na kilalang sumisira sa ating bayan. Suporta sa laban kontra illegal na droga. Ano pa, pinopromote natin ang lahat ng magagandang bagay na ginagawa ng gobyerno. So ganun. Pero nung nagpalit yung administrasyon, yung sinuportahan din, diba? Kasi for nation building tayo, dito po nag-iba. So pinapaliwanag po namin to sa inyo dahil hindi po ito, dahil may kaso si pastor, dahil meron siyang umano'y mga biktima. This is political persecution in the first place. Hindi po politiko si pastor. Hindi po siya sa inyo nangaral ng mga political ideologies, kundi preaching the gospel of Jesus Christ. No? Ang basic lang naman yun, diba? Love God. Love the country. Diba? Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo mahirapang mahalin ng bayan. No? So, napaka-faithful ni Pastor sa kanya, napaka-consistent ng kanyang message. And this is one of the reasons bakit, diba, tumakbo si Pastor sa politiko. Kasi wala siyang boses ngayon eh. Tinanggalan niyo siya lahat eh. At kanina nabanggit mo, no, partner Carlo, dapat sa korte. Sa totoo lang, hindi pa nga nakakaharap si Pastor kahit sa Amerika eh. Kasi ibang sistema din, ma-indict ka lang eh. Diba? Ang dami nang iaano sa'yo. Dami na akusasyon sa'yo. Sira ka na sa media. Diba? Iba na yung tingin sa'yo. Hindi mo pa napagtatanggol sa sarili mo. Hindi mo pa nabibigyan ng pagkakataon para harapin yung mga nag-akusa sa'yo na sila naman talaga yung mga karumal-dumal na record. Ginawa ka ng guilty sa harap ng lahat ng tao. Ganun din dito sa Pilipinas. Diba? Hindi pa tumatay si pastor. Ang ating mga lawyers talagang para harapin. Kasi dinidili nakikita natin eh. Yun po yung masakit kasi nakikita natin sa mga social media na na mga comments na ganito si pastor, ganyan. Pero on the other hand, nakikita din naman natin, marami din na enlighten, partner Brasi, no? Na nakikita nila na hindi kami bulag. Nakikita din namin ang lagay ng ating gobyerno ngayon na grabe ang korupsyon. Kaya yung sinasabi ni pastor, yung kanyang kampanyang Zero Corruption, gustong-gusto namin yun kasi si Pastor ang matapang na makapagsasabi niyan. Kasi may record na siya eh. Diba? Sino pong makakapagsabi sa inyo? Now, mali yung ganong panukala ni Pastor. Sino ang matapang na magsasabi ngayon sa loob ng Kongreso, dapat walang korupsyon sa atin dito? Yan po ang tanong natin. Yes, kwento lang natin mga kapartner, no?